Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang mga palatandaan ng demonic influence. At ang Bible verse natin ay Mark chapter 5 verse 1 to 20. Ang nilalaman ng Bible verse natin na Mark chapter 5 mula Bible verse 1 to 20 ay makikita dito na ang isang lalaki ay naalihan ng masamang espiritu. Siya ay ninirahan sa libingan, sinisira ang kanyang sarili at walang makapigil sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang matinding paghihirap, sa pagdating ni Jesus, agad siyang lumapit at sumamba. Ipinakita nito na kahit gaano kalakas ang impluwensya ng demonyo ay walang makakapantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian ni Kristo. Ano mga palatandaan ng demonic influence? Ito ay tumutukoy sa isang taong nasa ilalim ng impluwensya ng masamang espiritu. Madalas, ito ay may epekto sa ating isipan, katawan, at katangian o espiritu ng tao. Ngunit ang katotohanan na malinaw na sinabi ni Jesus ay may kapangyarihan tayo laban sa mga demonyo. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo maaaring maangkin ng demonyo, ngunit tayong atakihin sa pamamagitan ng tukso, kasinungalingan at pagkawasak. At ito ang naging kadahilanan na dapat tayo maging mapagbantay, maging matalino, palaging manalig sa kapangyarihan ng Diyos. Lagi natin isipin kung itong ating ginagawa ay nakakalugod sa ating Panginoon. Ano naman ginagawa ng demonic influence? Una-una, demons demise good relationships whereas Jesus reconciles them. Sa Marcos chapter 5, ang lalaking sinapian ng demonyo ay nihiwalay sa kanyang pamilya at lipunan. Madalas ganito rin ang epekto ng kasalanan. Sinisira ito ang ating relasyon sa ating Diyos. Nawawala ang ating spiritual na katangian o relasyon natin sa Diyos. Kung kaya pinagaling ni Jesus ang lalaking yun, pinakita niya na siya ang tanging makapagpagaling at makapag-reconcile ng ating relasyon sa Diyos at sa ating sa sanlibutan. Kalawa ay demons distort the mind whereas Jesus renews it. Ang lalaking sinapian ay wala sa tamang pag-iisip. Sumisigaw siya sa libingan. Hindi niya makayang makontrol ang kanyang sarili, ngunit tapos palayain ni Jesus ang mga demonyo sa kanyang katawan, nakita siyang maayos at sa tamang katinuan na. Ito rin ang epekto ng kasalanan at kasinungalingan ni Satanas sa ating mga isipan. Ito, ginugulo niya ang ating mga isipan at pinupuno ng takot, duda at depresyon. Maaring pot din sa ating mga puso. Pero ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ikatatlo, demons destroy the image of God, whereas Jesus restores it. Ginawa tayo ayon sa imahe ng Diyos, na mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 27. Ngunit ang kasalanan at impluwensya ng demonyo ang naglalayong sirain ito. Ang lalaking makikita natin o mababasa natin sa Matthew chapter 5 ay winasak ang kanyang sarili, pinahirapan ng kanyang katawan, at nagpapakasak. Sinasaktan ng kanyang sarili. Ngunit dumating si Jesus, agad siyang lumapit kay Jesus at sinamba niya si Jesus. At sa pamamagitan nito, napalaya ang kanyang katawan mula sa mga impluwensya ng demonyo at muli siya nanumbalik sa kanyang normal na katangian. Paano ba natin to maiiwasan? Unang-una ay this what Satan or sin has destroyed in your life. Dapat natin isipin kung ano ba ang mga bagay na nakakasira sa ating buhay, katulad na lamang ng mga bisyo na sumisira sa ating isipan at sa ating katawan. Ikalawa ay start praying for healing and reconciliation. Si Jesus lamang ang mapaghilom ng ating mga sugat, na mababasa natin sa
James chapter 5 verse 16, confess your faults one to another, and pray one for another that ye may be healed. Simulan natin ipanalangin nating sarili, ang ating pamilya, at ang ating relasyon sa ating Panginoon, lalo na kay Jesucristo. Ikatatlo ay practice living out the restored image of God. Bilang tayong mga nilikha ng Diyos, dapat nating pamuhay ang pagiging bagong nilalang sa Kanya. Iwasan natin ang mga bagay na humihila sa atin palayo sa ating Panginoon o sumisira sa relasyon natin sa Panginoon. At ito natin ang ating buhay sa kabanalan, pagmamahal at pagsunod natin kay Kristo ng buong isip, lakas at buong puso natin. Kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.